wide na ang aura ng ating free session. Sige, sige, sige. Okay, simulan na natin ang ating live teaching approaches to social studies. Number 1. Which teaching approach emphasizes direct instruction and teaching-led explanations? A. Learner-centered instruction. B. Constructivist approach. C. Lecture method. Or letter D. Cooperative learning. Ayan, sige, sige, sige. Okay. Okay, before tayo mag-proceed sa mga next number, okay, ang ating 20 items na pinapalabas every night po is, okay, personally made by me po. Based po, ayan, sa mga high yield question na lumalabas sa board exam. Ayan, worry no more. Ang lahat ng yan ay ating gawa at hindi tayo makakasuhan ng pagnakaw ng mga question. Okay, I will give you 15 seconds to answer this one. Ayan, sige, sige. Anong titingakit? Check natin. Okay, ang comment taong-taong bayan. Okay, may sumagot ng letter A. At okay, majority ay sumagot ng letter C. Ayan, sige, sige. Okay, deserve natin ng pangmalakasang palakpakan. Okay, sa number 1 dahil ayan, majority po ay nakatama sa number 1. What teaching approach emphasizes direct instruction and teacher-led explanation? Ang sagot po natin is lecture method. Pero bakit nga ba lecture method ang ating sagot sa number 1? Okay, ang keyword po natin direct instruction. Okay? Okay, direct instruction at teacher-led explanation. Paano ba kapag teacher-led explanation? Si teacher po ang sage. Okay, on the stage, siya po ang nag-e-explain ng lahat. Siya ang nag-spoon feed, okay, ng lahat ng dapat matutunan ng bata. So, minimum lang, konti lang ang participation ng bata. When we say learner-centered instruction naman, kabaliktaran yan ng okay, ng lecture method. Kasi nga, itong mga bata na talaga ang humahanap ng paraan. Okay? Humahanap ng paraan para, okay, okay, para matuto. At yan po ang ginagamit natin, okay, majority sa ating way of, okay, teaching ngayong, okay, generation, yung letter A. Okay, next tayo, constructivist approach, cooperative learning. Ayan, student-centered po yan lahat. Okay, letter A, letter B, at letter D. Cooperative learning po, ayan, from the word cooperative, cooperation, nagko-cooperate po ang lahat, okay, para matuto. And last one, constructivist approach. It is an approach in teaching na kung saan, ayan, etong si teacher ay may pakialam sa background, may pakialam sa experience ng mga estudyante, may pakialam sa background knowledge ng student na kung saan kapag magbibigay siya ng new idea, ito ay, ayan, nire-relate niya sa anong background knowledge na meron ang mga estudyante. Ayan, sige, sige, sige. Okay, almost lahat ay nakatama sa number 1. Ayan, pero may nakita akong nagkamali. Ang sagot niya letter A. Bato-bato sa langit ang tamaan. Bukulan ka ngayon sa number 1. Bubukulan ka ngayon sa number 1. Ayan, number 1 pa lang may nabukulan na. Okay, I hope wala nang mabubukulan sa number 2, wala nang mabubukulan sa number 2. Proceed po tayo sa ating next question.
Okay, number two, what is the main focus of the experiential learning approach in social studies? Letter A, passive learning through memorization. Letter B, learning through direct experiences like field trips and simulations. Letter C, listening to long lectures. And letter D, ayan, relying solely on textbooks. Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds to answer this. Babalik tayo after 15 seconds. Ayan, sige, sige, sige. Okay, check na natin ang sagot nila sa comment section. Okay, nagre-reyna-reynahan ang letter B sa comment section natin. Nagre-reyna-reynahan po ang mga mayayabang na. Okay, reviewin natin at ang sagot nilang lahat ay nasa iisang letra. Letrang B. Ayan, sige, sige. Okay, bigyan na natin to ng rationale. What is the main focus of the experiential learning approach in social studies? Letter A, passive learning through memorization. Letter B, learning through direct experiences like field trips and simulation. Letter C, listening to long lectures. Or letter D, relying solely on textbook. Ano bang hinihingi dyan sa tanong na yan? Okay, experiential learning approach. Diyan pa lang po sa term na experiential, ano yung hinahanap? Ayan, ito yung type of learning na kung saan, okay, na-feel, okay, nasa-sense, okay, na-experience ng mga bata talaga using their own senses, using their own direct experiences. At malamang sa malamang, andito na po, okay, in advance, okay, ang keyword natin. At ayan, very good po, okay, ang taong bayan, letter B po ang tamang sagot dito. Kasi when we say relying solely on textbook, hindi yan experiential. Okay, konti lang po ang ginamit mong senses. Kung sabi pa ni Edgar Dale, ayan, the more na mas tataas, okay, mas dadami ang senses na gagamitin natin, ayan, mas okay siya. Ayan, listening to long lecture, tenga lang, ayan. Okay, medyo ano siya, passive learning through memorization. So, rote memorization, konti lang yan, hindi siya experiential. Mas maganda pa rin ang na-feel mo at nahahawakan mo, nasa-sense mo, nagagamit mo ang senses mo sa lahat ng bagay-bagay. Ayan. Kaya ang sagot natin is letter B. Palakpakan natin ang lahat. Ayan. I believe hindi na natin papahabain ng explanation number 2 dahil parang alam na ng lahat. Proceed tayo sa number 3. In differentiated instruction, teacher primarily aim to A. Teach every student in the same way. B. Appreciate student differences. Letter C. Adapt teaching methods to meet diverse students' needs. And letter D. Ayan, focus only on high-achieving students. Okay, gaya nga ng sinabi ko, ang teaching approaches to social studies ay parang prof ed talaga at majority sa mga tanong ay parang makikita mo talaga sa professional education. Kaya feeling ko, kapag makikita nyo to sa ating majorship, ay mapapasala all na lang kayo at salamat Lord at binigay nyo sa amin ang ganitong type ng tanungan. Ayan, sige, sige, I will give you 10 seconds to answer number 3.
Ayan, sige, sige, sige. Nakikita ko na po ang sagot, ang boses ng taong bayan at sila po ay pumapanig, okay, sa kampon, okay, ng kabutihan dahil ang kanilang sagot po ay pumapasok lahat sa letter C. Ayan, in differentiated instruction, teacher primarily aim to, ayan, adapt teaching method to meet diverse students' needs. Okay, yan ang sagot ng taong bayan. Pero check muna natin ang letter A, letter B at letter D. Ang hinahanap kasi sa tanong is ano daw ang dapat i-aim, okay, ng mga teacher kapag differentiated instruction na po ang way of teaching. Number one, okay, letter A, teach every student in the same way. Okay, paano naging differentiated instruction? Paano naging different kung same naman ang way niya? Kaya hindi magiging sagot si letter A. Check natin si letter B. Appreciate student differences. Okay? Okay, dyan na lang ba? Hanggang dyan na lang ba ang ating buhay? Ina-appreciate na lang ba natin ang mga bata, ang mga estudyante? Hindi po. Okay, hindi po tayo natatapos. Hindi tayo hanggang appreciation lang. Okay, so dito tayo letter D at letter C. Okay? Yes, okay. Adapt teaching method. Pero check natin si letter D. Focus only on high achieving students. Ayan, pwede ba tayo maging bias? Hindi po, as a teacher dapat impartial tayo. Dapat impartial tayo. Ayan, lahat ay may karapatang mag-aral. Ang lahat ay dapat mong tutukan. At syempre, iba-iba ang pangangailangan ng mga bata kaya ibibigay mo, okay, ang approach na dapat, ayan, na ibigay mo sa kanila para matutunan nila. Therefore, adapt teaching methods to meet diverse students' needs. Yan po ang ating sagot sa letter C. At ayan, ayan, ayan. Very good, very good, very good. Ayan, sumusobra na ang taong bayan. Nagiging hambugera na sila dahil 3/3 na ang kanilang score ngayong gabi. Ayan, ayan. Pakibigay po ng kahit konting emojis. Ayan, para makapag-next na po tayo na item. Sige, sige. At i-comment po kung 3 out of 3 na rin ba tayo. Ayan, sa ating live ngayong gabi. Ayan, sige. Okay, proceed tayo sa number 4. The interdisciplinary approach in social studies involves letter A, using only history as a main subject. Letter B, integrating multiple disciplines like geography, economics, and civics. Letter C, avoiding connections between different subjects. And letter D, limiting social studies to one specific topic. Ayan, sige, sige, sige. I will give you Okay, I will give you 10 seconds to answer this. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam po, Ma'am Nurhida Jamil. Ayan, I'm reading every comment po here sa comment section. Sige. Okay, while answering yung iba, yung mga ibang nakasagot na po, paki-share po ng ating live. Ayan. Yes naman po, wag tayong maging madamot para mas madami ang reach ng ating live at marami ang makikinabang sa ating free session. Marami pong mga social studies major nangangapa pa rin po magpahanggang ngayon. Atin po natin silang tulungan. Sige. Ayan. So, the interdisciplinary approach in social studies involves letter A. Okay, ano bang inaas natin? Ano daw po yung ibig sabihin ng interdisciplinary approach? Yan lang naman po ang hinahanap dito. Okay, sa number 4. So actually po, meron tayong interdisciplinary. Ayan, at meron tayong multidisciplinary. Okay, kahit yan lang po muna tayo mag-focus. Okay, kahit dyan lang muna tayo mag-focus kay interdisciplinary versus disciplinary. Okay, am I audible? Naririnig ba tayo?
Ayan, naririnig daw tayo. When we say, okay, focus muna tayo sa, okay, sa difference between multidisciplinary at interdisciplinary. Doon tayo focus muna sa multidisciplinary. When we say multidisciplinary, this involves multiple discipline working independently on a common problem or topic. Example, sa school, ayan, may subject tayong English, may subject tayong Filipino, may subject tayong math, may subject tayong araling panlipunan. Ang tawag dyan, multidisciplinary kasi maraming disciplines at iba-iba po. Iba po ang kanyang, okay, focus. Pero kapag sinabi nating interdisciplinary, okay, interdisciplinary, okay, this involves multiple disciplines working together and integrating new approaches. Okay, interdisciplinary po yan. Okay, sa madaling sabi, ayan, sa madaling sabi, kapag sinabi nating interdisciplinary, blended po ang knowledge na makukuha natin. Pero kapag multidisciplinary naman po, ayan, parallel po. Parallel lang po, ayan, ang mga okay, knowledge na makukuha mo. Okay, based sa kung ano yung okay, subject niya. Okay, nagets po ba? So, papasok tayo dito ngayon sa number 4. Ngayon, na-explain na natin ang difference between interdisciplinary at multidisciplinary. Sa lahat ng yan, ayan, isa lang po ang nagkakaroon, ayan, ng connection between subjects. At yan ay makikita natin sa letter B. Integrating multiple disciplines like geography, economics, and civics into one lesson, into one activity, or into one sitting. Okay, yan po ang example ng interdisciplinary approach. Kaya magdiwang naman po. Magdiwang kapag nagets na naman natin, kapag correct na naman tayo sa number 4. Ayan, matalino talaga ang mga witty kong anak for tonight's video. Ayan, halatang halata na marunong at marunong talaga sila sa professional education. Ayan, sige. Magbigay ng kahit anong emoji. Ayan, at tayo magpro-proceed na po sa number 5. Ayan, may nagbibigay na, okay? May nagbigay na ng kanyang emoji, kaya proceed na tayo sa number 5. What is the goal of inquiry-based learning in social studies? Letter A, encourage students to memorize facts. Letter B, have students explore questions and conduct investigation. Letter C, rely solely on teacher-led instruction. At letter D, avoid students' participation. Ayan. I will give you 15 seconds to answer this one. Okay, while answering, ayan, paki-live, okay, paki-share po ng ating live. Paki-share po ng ating live para naman po lumawak ang ating reach. Ayan, I believe meron tayong 100 viewers for tonight's video. Ayan, dapat magkakaroon tayo ng at least 50 shares. Ayan, kahit 1/2 ang magbibigay ng share nila para mas lumawak naman po ang ating coverage. Ayan, mukhang umiiyak ang aking magic pamukpok at hindi siya nakakapukpok ng tao ngayong gabi. Okay, sige. Okay, papasok na tayo sa number 5. What is the goal of inquiry-based learning in social studies? Letter A, encourage students to memorize facts. Letter B, have students explore questions and conduct investigation. Letter C, rely solely on teacher-led instruction. And letter D, avoid student participation. Ayan okay. Sumisigaw ang lahat sa letter B, pero may nakita akong 4 na tao, ayan, na sumagot ng letter A. Ayan, sige. Interesting. Okay. Kapag sinasabi nating inquiry-based learning, ano ba ito? Okay. Okay, papasok tayo ngayon sa inquiry-based learning. When we say inquiry-based learning, paki-comment ano ba ito? Yes po. Very good po. Okay, inquiry-based learning, isa po yan siyang active student approach. Ayan, sa
sa teaching approaches natin na kung saan ang learners ay nag-explore ng question, problems, and scenarios rather than passively receiving information. Okay, sila mismo ang pumupunta sa ground, sila mismo ang humahanap okay, ng mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanilang isipan para ma-encourage po ang mga estudyante to think critically, okay, para magkaroon ng curiosity at magkaroon ng problem-solving skills po. Ayan, by investigating topics and constructing their own understanding based, okay, on the scenario, okay, na kinakaharap nila. Kaya nga sasagot natin, ang isasagot natin, ayan, ay letter B. Kaya kung ikaw ang isa sa mga sumagot ng letter A, ayan, please, 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 ayan, okay, magbagong buhay ka na. Next time po, kapag inquiry, tandaan mo, tanong para mas lalong matulungan ka, ayan, ng ating session. Okay, na magbagong buhay, pakilapit ang iyong mukha sa screen at ikaw ay ating pupukpukin. Ayan, sige, sige, napukpok na. Next time na makita niya ang tanong na to, ayan, nagbabagong buhay na siya. Okay, at masasagot niya na po ang inquiry-based learning. Kulang daw ang pukpok. Okay, palakasin natin ang pukpok. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 6. Which teaching method encourages students to work together to achieve a common goal? A. Cooperative learning. B. Direct instruction. Letter C. Teacher-centered instruction. Or letter D. Individual assessment. Ayan, sige. Okay, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige. Continue tayo. Which teaching method encourages students to work together to achieve a common goal? Ayan, dyan pa lang po nakikita na natin. Okay, kahit hindi pa tayo kabisado, kahit hindi pa tayo nagre-review, ayan, every night alam kong masasagutan natin to agad-agad. Okay, ang lahat ay nagtutulong-tulong, okay, to achieve a common goal. Malamang sa malamang hindi nyo isasagot ang hindi naman nagtutulong-tulong dyan. Hindi natin, okay, isasagot si letter B, letter C, at letter D. Dahil ang sagot natin, ayan, is letter A. Ayan, very good. At walang nagkamali sa number 6. Ayan, I'm so happy, ayan, na parang, okay, nagkaroon na tayo ng positive impact sa buhay ng mga nanonood sa ating live at ngayon ay natuto na sila at hindi na nagpapapukpok. Ayan, hindi na ba sumasama sa kampon ng kadiliman ang ating mga viewers? Ayan, sige. Very good po. Okay, mas maganda na po na meron tayong sari-sariling mga keyword, ayan, para mas lalo nating magets kung ano nga ba ang hinahanap, ayan, sa tanong na to. Okay, sa bawat tanong, ayan, sige. Okay, wala nang eme, proceed tayo sa number 7. In the problem-solving approach, students are expected to A. Identify and analyze real-world issues. Letter B. Memorize textbook definitions. Letter C. Rely only on teacher-provided answers. Or letter D. Avoid critical thinking. Ayan. Sige. Okay, yan lang po ang ating number 7. While answering, pakishare ng ating live. Ayan, sa mga bago lang po, ayan, sa ating tambayan, ang ating live sessions po, ayan, ay ina-upload po agad afterwards sa ating YouTube channel. For free po, ayan, pwede nyo pong i-watch ang ating 20 plus videos na social studies majorship related lahat. Ayan, at kung gusto nyo po ng medyo, okay, madugong bakbakan, ayan, pwede nyo po akong i-PM
ayan, para mapasama sa ating final coaching, okay, for social studies. Okay, sa final coaching na to, marami rin po ang ating bala, okay, kasi we will have a straight 16 hours na review, okay, para makapasa po ang taong bayan. Ayan, kung gusto nating makapasa, ayan, PM lang po, ayan, PM lang po. Ayan, sige, I will give you additional 10 seconds to answer this one. Okay, continue natin. In a problem-solving approach, students are expected to. So, ang tinatanong, problem-solving approach. When we say problem-solving approach, ano ba ito? Okay, to analyze, ayan, problem, real-world problem, or humahanap tayo ng solusyon sa mga problema na related sa social studies. Siyempre, dahil social studies major tayo. Pero ano nga ba ang ine-expect natin sa mga estudyante? Okay, ano yung ina-expect? Okay, ng mga estudyante kapag problem solving, okay, approach ito. A. Identify and analyze real-world issues. Ayan. B. Memorize textbook definition. Letter C. Rely only on teacher-provided answers. Or letter D. Avoid critical thinking. Ayan, problem solving, tapos i-avoid mo ang critical thinking. Aba, hindi yan agad ang magiging sagot natin for tonight's video. Kaya tayo agad sa letter D. Okay, letter A, letter B at letter C na lang tayo. Letter A, letter B at letter C na lang tayo. Rely only on teacher-provided answer. Ay, mas lalong wala na pong karapatan ang bata. Kapag letter C ang iyong sinagot, ay wala tayong magagawa dyan. Ayan, hindi po yan learner-centered approach. Kaya X po si letter C at si letter D. Meron na lang tayong letter A at letter B. Okay, memorize textbooks definition at identify and analyze real-world issue. Ang sagot natin dyan is very good po. Ayan, dyan na po yung issue. Yan po yung i-identify natin, i-analyze at kung kaya, ayan ay ating bibigyan ng solusyon. Kaya ang sagot natin is, okay, namumukadkad na letter A. Ayan, sige, palakpakan po natin ang lahat. At tayo'y, okay, ay, sorry. At tayo'y, okay, 100% correct na naman po sa number 7. Sige. Ngayon po, proceed tayo sa number 8. A teacher provides students, okay, with historical documents about World War II. And then ask them to analyze and draw their conclusion about the causes of the war before presenting a lecture on the topic. Which approach is the teacher using? A. Constructivist approach. B. Direct instruction. Letter C. Rote learning. Or letter D. Traditional assessments. Ayan, sige. I will give you 15 seconds to answer this. Magbabalik tayo after 15 seconds. Ayan. Sige. Okay, babasahin na natin ulit. A teacher provides students with historical documents about World War II. Then ask them to analyze and draw. Okay, their own conclusion about the cause of the war before presenting a lecture on a topic. What approach is, okay, Madam, or the teacher using? Is it constructivist, direct instruction, rote learning, or traditional assessment? Okay? Teaching approaches. Hindi po tayo nag-a-ask ng assessment. Hindi naman tayo nasa assessment of learning. Okay? So, hindi natin gagawing sagot si letter D.
Okay, traditional. Okay, okay pa kapag traditional learning. Pero traditional assessment, hindi naman yan siya. Ayan. Sige, hindi tayo focus sa traditional assessment kasi ang example ng traditional assessment is yung pen and paper test. Okay, pen and paper test, traditional po yan siya. So, ayan. Okay, X si letter D, X si letter D. Okay, babasahin natin ulit si teacher daw. Ayan. Okay, nagbigay siya ng historical document about World War II. Tapos, binigyan sila, okay, ng chance para mag-draw ng conclusion about the cause of the war and present. After that, after nila pinasent niya na ang lecture afterwards. So, malamang sa malamang, hindi na natin gagawin sagot si letter C kasi nga ang letter C, rote learning, hindi naman sila, okay, all about kinukuha ang anilang Okay, kaya hindi natin gagawing sagot si rote learning. Okay? So between letter A at letter B po ang ating sagot. Ulitin ko, between letter A at letter B ang sa ating sagot. Kasi when we say rote learning, memorization technique yan. Memorization technique yan. So, meron tayong constructivist at direct instruction. Malamang sa malamang, okay, na-explain ko na to dati. Ayan, when we say constructivist approach, ayan, ito yung, okay, pagbibigay pansin, pagbibigay emphasis sa previous knowledge, previous experience, or background knowledge ng isang estudyante, ng isang bata, at idadagdag niya ito, i-add natin to sa new learnings na pwede niyang matutunan. At yan ang ginamit ni teacher dito sa number 8. Kaya na ang sagot natin sa number 8 ay letter A. Ayan, sige. Letter A ang ating magiging sagot for tonight's video. Ayan, proceed po tayo sa number 9. The project-based learning or PBL approach allows the students to, ayan, A, work on extended tasks related to real-world problem. Letter B, focus only on traditional quizzes and tests. Letter C, memorize and recall information without application. Or letter D, avoid collaboration with peers. Ayan, sige. Okay, please take note ng lahat ng tanong natin is inspired po talaga sa mga actual let question. Okay? Maybe inayos ko lang siya pero andyan pa rin po yung thought, ganyan pa rin siya lumalabas sa board exam. Inayos lang natin, medyo pinalitan lang na ng ibang choices para makapasok yung ibang concept pero it is what it is pa rin. Okay? Same pa rin siya sa kung anong lumalabas sa board exam. Ayan. Kaya kung naiisihan kayo sa teaching approaches to social studies, ay malamang sa malamang, ayan, magdasal na tayong lahat dahil feeling natin mapaperfect natin ang teaching approaches in social studies sa darating na board exam this March 2025. Ayan, sige. Okay, while answering, pakishare ng ating live. Ayan, binabasa ko ang inyong mga comments. Ayan. Madali lang daw. Excuse me. Uminom ako ng ice kaya medyo nauubo ako ngayon. Ayan, sige. Start tayo. Excuse me. Start tayo sa ating rationale. The project-based learning allows, students to. Okay, before tayo po proceed sa sagot, ano bang ibig sabihin ng project-based learning? Okay, gaya ng previous question, ang project-based learning po isang student-centered learning approach din yan siya. Okay, ito yung approach na kung saan ang mga bata ay nakakagain ng kanilang knowledge, nakakagain ng kanilang skills by actively exploring real-world challenges to long-term project instead na bigyan sila ng passive information na uupo lang sila sa typical classroom, makikinig lang sa kanilang teacher. Sila po ay magiging engage po sa problem solving para makakreate po ng meaningful projects. Ayan, yan po. Okay.
ang meaning ng project-based learning. Kaya kung pasok ang aking binigay na explanation sa inyong sagot, piniling sagot, I believe tama na po kayong lahat dahil ang magiging sagot natin sa number 9 is letter A. Ayan. Palakpakan po natin kung tama ang ating sagot sa number 9. Sige, sige, sige. Okay. Hihingi muna ako ng, ng kahit anong emoji sa comment section. Okay? At magpro-proceed na tayo sa number 10 afterwards. Ayan, sige, may babasahin tayo dito. Okay, shoutout kay Sir Sarex Abeliana Cataluna Jr. Tapon mo muna, pamukpok mo sir, mukhang di yata kailangan ngayon. Ayan, nagiging hambugera na sila. Nagiging abuhan na silang lahat, mga hambugera kayo. Ayan, at umiiyak ang aking pamukpok at kailangan na natin siyang itapon. Hahanapin ka namin ulit kapag kailangan ka na namin at pamukpok. Sa ating mga LPTs. Ayan, iniwan na natin sa pamukpok kasi feeling ko alam nyo na. Ayan, pagbibigyan natin ang mga hambugera. So ngayon, papasok tayo sa number 9. Okay, tapos na tayo sa number 9. Proceed tayo. Okay, sa number 10. Ayan, umiyak na ang pamukpok natin kasi tinapon lang natin siya. Okay, number 10. A teacher assigns students to assume the roles of historical figures in a mock debate about the American Revolution, requiring them to research, prepare arguments, and defend their perspective. What is the primary benefit of this study? Okay, it forces students to memorize facts. It encourages, active learning and deeper historical understanding. Letter C, it implicates the need for reading historical texts. Or letter D, it simplifies complex historical events. Ayan, sige. I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, shout out sa mayabang kong kapitbahay, Sunshine de la Cruz. Pamukpok is temporarily signing off. Ayan, sige. Ayan, magtatampo ang pamukpok. Ayan, at kayong lahat ay magiging fruit salad mamaya. Ayan, waiting for that event. Ayan, sige. Continue tayo sa ating bardagulan dito sa Free Live. Okay. Itong si teacher daw ay binigyan ng role sa historical figure in a mock debate about American Revolution ng kanyang mga estudyante. Kaya, pinaprepare niya ito ng arguments, pina-research niya to para madepensahan ang kanilang mga perspectives. So, ano daw po ang benefit ng activity na to? Malamang sa malamang, hindi natin gagawing sagot si letter A. Kasi nga, ang letter A, ayan, is to memorize facts. Hindi naman sila pinamemorize. Kaya, ayan, kapag hindi letter A ating sagot, safe pa tayo. Okay, sa letter A. Next. Ayan, letter B, letter C, at letter D. It simplifies complex historical events. Hindi naman tayo pinapasimplify. Hindi naman, sinasummarize at ginagawa sa kanilang ano. Okay, so letter B at letter C tayo ngayon.
Sa letter B at letter C, ayan, ang sagot natin ay nasa letter B. Ayan, sige, sige. Mas lalong tumataas ang hambog level ng ating taong bayan dahil feeling ko 10 out of 10 ang karamihan ngayong gabi. Ayan, i-check muna natin ang i-check muna natin ang ating mga scores. Ayan, pakilabas ng kanilang score, paki-comment. 10 out of 10 ba? 9 out of 10 ba? Ayan, sige, sige, sige. Kung maraming 10 out of 10, ako po ngayon ay lalabas ng bahay at okay, maghuhukay ng lupa dahil po akin na pong ililibing ang aking pamukpok. Ayan, sige. Okay. So while naga-comment kayo sa ibaba ng inyong mga comments, ayan, akin munang pasadahan. Okay, ang ating final coaching for March 2025. Okay. Licensure examination for teacher. Ayan, social studies majorship. So, magkakaroon tayo ng 3 days pala. Hindi siya 2 days. Magkakaroon tayo ng 3 days extensive coaching. Ayan, na kung saan ito ay gaganapin sa March 16, March 18, at March 20. Ulitin ko, March 16, March 18, at March 20. Ayan, kasi nga, ayan, okay, for 4 hours lang tayo sa next 2 days na yan. Pero yung first hour natin, ang first day natin, which is March 16, more on, okay, concept-based lecturing tayo. Yung mga dapat yung matandaan na mga concept, dapat yung ma-memorize, dapat na pumasok sa utak ninyo. Yan ang ating ila-lecture sa first day. Okay, sa second day at sa third day po, ayan, is focus na lang tayo sa mga actual let questions. Yan po ang ating ira-rationalize. Okay, as many as possible para mas madami po ang ating matatalakay sa ating final coaching. Okay, kung hindi ka pa kasama sa aming Baby GC, sa aming GC na kung saan free ang mamukpok, free ang makipagbardagulan, PM mo lang po, ayan, at makasama na po sa aming group. Ayan, sige, 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 hashtag, ayan, soksay, mahusay, ayan, sige, 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 proceed tayo sa number 11. Before mag-proceed sa number 11, i-check muna natin, okay, ang okay, kahambugan ng ating mga kapitbahay. 10 out of 10, 8 out of 10, 10 out of 10. Ayan! Okay, 100% legit na legit. Hambugero at hambugera po ang ating kapitbahay for tonight's video. Parang hindi lang, okay, parang hindi lang sila napukpok. Ayan, sa ating mga previews. Okay, sa ating mga previous live. Ayan, sige, sige, sige. Okay, first time, ayan, hindi gumana ang ating pamukpok ngayong gabi at kailangan ko na siguro siyang hukayan ng kanyang libing dahil siya ay ating ililibing na. Ayan, sige, 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 proceed tayo sa number 11. Ayan. A teacher records video lecture for students to watch at home and then uses class time for discussion and group activities. This method is known as letter A, direct instruction. Letter B, inquiry-based learning. Letter C, flipped classroom. And letter D, traditional teaching. Ayan, sige, magbibigay tayo ng 15 seconds to answer this. Ayan, while answering, ayan, para mas lumawak ang ating reach, help nyo naman ako na share ang ating live. Ayan, sige, sige. Ay, may nagbigay ng, sige. Okay, thank you po. Excuse me. Thank you po sa nagbigay ng sticker. Ayan, sige, sige.
Ayan, sige, sige, sige. Ayan, so i-check natin ang comment section. Okay, may sumagot ng letter A. Huh? May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. Ayan, ayan, mukhang dapat natin gisingin ang natutulog kong pamukpok. Saan na yon? Okay, oy, gising, gising, kailangan kanila ngayon. Ayan, andito na ang ating mahiwagang pamukpok dahil maraming sumagot ng letter A, letter B, at letter C. Okay, okay, walang sumagot ng letter D. Okay, a teacher records video lecture for students to watch at home and then uses class time for discussion and group activities. The method, ayan, is known as letter A, direct instruction, letter B, inquiry-based learning, letter C, flip classroom, or letter D, traditional teaching. Ano bang sagot natin dito? Anong sagot natin dito? Ayan, syempre, hindi natin gagawing sagot si traditional teaching. Hindi natin magiging sagot si traditional teaching at happy naman ako na hindi naman po, ayan, wala naman pong sumagot ng traditional teaching kaya safe pa ang lahat. Pero, okay, pasok tayo sa letter A, letter B, at letter C. Ayan, na-divide po ang lahat. Na-divide po ang lahat sa letter A, letter B, at letter C. Pero majority sumagot ng letter C. Ayan, sige, sige. Check natin ulit. Ano yung ginawa ni teacher? Nag-record ng video lecture para makita ng estudyante sa bahay. Okay? Tapos, ang class time niya ay ginamit sa group activities lang. Siyempre, hindi. Excuse me. Yan, am I audible? Naririnig ako? Ayan, naririnig daw. Okay, syempre, hindi natin gagawing sagot si direct instruction. Kasi nga, si direct instruction, tuturuan ka lang. Sa loob ng magiging passive ka lang. Para kang bato, ayan, na nakikinig lang sa teacher mo. Ayan, receive. Kaya ang mga sumagot ng letter A, ayan, hindi kayo nagtithink. Ayan, at kailangan nyo ng pangmalakasang pukpok. Ayan, nagagalit si Pukpok kasi hindi siya nakapukpok for how many times. Ayan, sige. Okay, so meron na lang tayong letter B at letter C. Okay, inquiry-based learning at flip classroom. Malamang wala naman question and answer dyan. Wala namang tanungan dyan. Okay, hindi naman pinapabayaan sa estudyante para ako humanap ng mga sagot. Kaya kung ikaw, okay, may nakita kong dalawa, ayan, na sumagot ng letter B, bato-bato sa langit ang matamaan, mabukol kayong lahat. Ayan, sige. Ang sagot po natin is, yes, ayan, namamayagpag ang letter C, flip classroom ang ating sagot. Kasi, excuse me, para mas lalong maintindihan ng lahat, when we say flipped classroom, this refers to the student-centered teaching model. Ayan, student-centered pa rin si flipped classroom na kung saan ang traditional learning structure natin ay ginawang reverse. Kasi nga instead, ayan, na tayo'y natututo ng new concept, ayan, while doing homework or activities sa bahay, pinalitan ito. Ang pag-aaral ng new concept ay makikita through videos at lectures sa loob ng bahay at ang class hours ay focus lang sa hands-on learning, discussions, group activities at marami pang iba. Ang tawag dyan, ayan, is flip classroom. Ayan, sige. Okay, sa mga nakasagot ng letter C, ayan, very good pa rin tayo. Pero yung mga sumagot ng letter A, mali kanyong sagot, kaya hindi kayo tatantanan ni Pamukpok. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 12. Okay, number 12. A teacher asks students to examine a photograph from the civil rights movement and answer, what do you think is happening in this image? Okay, what does it tells us about the time period? What is the main benefit of this story? Is it letter A, letter B, letter C, at letter D? Ang sino mang hindi pa makakasagot nito ng maayos,
ayan, ay hindi ko lang po basta ipupukpok, ipapalipad po natin papuntang Neptune agad-agad. Okay? Ipapalipad natin, okay, diretso Neptune. Kasi nga, ayan, okay, hindi na kailangan ng masyadong critical thinking sa number 7. Common sense lang, masasagutan natin to agad. Ayan, mga hambugero at hambugera, ayan, nagko-comment na naman. Okay, nagsihambugan na naman po ang ating mga kapitbahay. Nagsihambugan na naman ang ating kapitbahay at ang kanilang sagot ay letter B. Letter B. Yes po, very good po. Very good po. Letter B po. Kasi nga sila po ay binigyan ng tanong para ang kanilang utak ay mag-work. Kasi nga, ang letter D, it focus only on teacher's explanation. Bakit naging teacher explanation at tinatanong nga ni teacher ang mga taong bayan? Kaya letter D, hindi po siya magiging sagot. X tayo sa letter D. It replaces the need for reading assignment. Letter C, hindi rin siya ang magiging sagot. Ayan, kaya ang magiging sagot natin is letter B. Letter B. Kung ang sagot mo ay letter B, ayan, sabay-sabay po tayong pumalakpak. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 13. Ayan, masyado na kayong humahambog. Ayan, kailangan ko nang gumawa ng bagong question na kung saan ang lahat ay mapapakamot sa kanilang ulo. Okay, sige. Number 13 tayo. Authentic assessment in social studies focuses on, ayan, letter A, real-world application like projects and portfolios. Letter B, only multiple choice text. Letter C, memorizing textbook content. Or letter D, repetitive worksheets. Ayan, sige. Babalik ako after 15 seconds. Ayan, pakishare po ng ating live. Okay, sa mga hindi pa nakabasa final coaching, PM lang po, ayan, para diretso na ang ating bugbugan. At, ayan, pukpukan sa ating private GC sa darating na, okay, final coaching. Ayan, sige. Okay, sige. Authentic assessment in social studies focuses on, ayan, real-world application, multiple choice test, memorizing textbook content, repetitive, okay, worksheet. Feeling ko naman lahat siguro makakatama dito. Kasi nga, ayan, ang letter B, letter C, at letter D ay hindi po siya, ayan, hindi siya makamasa. Hindi siya, okay, hindi mai-inlove ang estudyante kasi more likely traditional approach yan silang lahat. Kaya ang sagot natin is letter A. Pero dyan lang ba tayo mag-stop? Hindi. Kasi when we say, ayan, authentic assessment, ayan, this refers, ayan, to a form of evaluation or concept, ayan, where students demonstrate their knowledge, ayan, and skills by applying them to real-world tasks. Kung ano yung meron silang skills, kung anong meron silang knowledge, ina-apply nila ito, ayan, sa real-world tasks, ayan, than simply answering it or simply putting it on the paper. Okay, for short, practical application po, problem solving ang hinahanap, ang ginagawa sa authentic assessment. Ang example nito ay ang pagkakaroon, ayan, ng project, presentations, portfolios, experiments, ayan, at iba pang mga real-world skills. Ayan. Yan po ang example ng authentic assessment. Okay, magbibigay tayo ng example. Okay, conducting an experiment and presenting findings, authentic assessment po yan.
Okay? Sige, sige, sige. Ayan. Okay. Proceed po tayo sa number 14. How does debate help students in social studies? Okay, improves public speaking and argumentation skills. Discourage student interaction. Letter C, focuses only on individual work. Or letter D, limits exposure to different viewpoints. Ayan, sige, sige, sige. I will give you 50 seconds to answer this. How does debate help students in social studies? Ayan, sige, sige, sige. Okay. Yes, ayan. Very good, very good, very good. Ayan, anong nakain? Anong nakain ng ating mga viewers? At parang nagiging, okay, okay, parang nagiging top 1 ang attitude ng ating mga reviewers ngayong gabi. Sige, sige, sige. Ayan, ang sagot natin is, letter A. Ayan, palakpakan natin. Improve public speaking and argumentation skills. Ayan, very good, very good po tayong lahat. Ayan, siguro nagmukbang tayo siguro ng Memory Gold Plus. Kaya, okay, ganito ang mga, okay, ang resulta ng ating live ngayong gabi. Okay, proceed tayo sa number 15. Okay, so mamayang gabi medyo malala-lala ang ating topic kasi readings in the Philippine history, masyadong lengthy, masyadong mahaba yun siya. Kaya ayan, okay, focus tayo mamaya bukas, ayan sa ating lecture. Okay, dito. So more likely tatalakayin natin from pre-colonial era, okay, papuntang present era. Bukas. Okay, number 10. A teacher organizes a social studies unit around the theme of human rights and incorporate history, geography, and political science into lessons. What teaching approach is being used? Is it thematic teaching? Is it rote memorization? Is it isolated subject teaching? Or is it direct instruction? Ayan, sige, sige, sige. Add one out muna tayo. Add one out muna tayo dito sa attacking ito. Okay, si teacher daw nag-organize ng social studies unit. Ayan, pero ang primary focus niya, primary theme niya is human rights. Pero dito sa human rights na to, ayan, pumapasok ang different subjects katulad ng history, geography, pol sci, okay, para sa kanyang lesson. Ano daw po ang teaching approach? Syempre, hindi natin gagawing sagot si letter C. Ayan, na isolated subject teaching kasi hindi niya naman in-isolate ang bawat subject na yan. Pinag-isa niya nga, kaya hindi isolated, hindi siya, okay, isolated. Next, rote memorization, hindi naman tayo pinapa-memorize ni number 15, kaya hindi tayo mag-memorize din, okay, kaya hindi letter B ang ating sagot. At next, between thematic teaching at direct instruction, ayan, ano mang ginawa ni teacher? Hindi naman tayo pinakita dyan, hindi naman pinakita dyan na si teacher ay nagbigay sa atin agad, nagturo agad siya yan. Okay, nag-spoon feed ng mga teaching and everything. Wala naman siya naging sage of the stage. Ayan. Pero, nakikita natin dito na ginawa niya, in-incorporate niya ang bawat subjects, okay, papunta sa isang output or isang team or isang okay result which is yung ginawa niya is yung human rights. Kaya ang pasok sa tanong na yan, ang sagot dyan is letter A. Ayan, sige, sige, sige. Ukang hindi na naman natin to kailangan itapon natin to dahil tama na naman po ang
Okay, ang lahat dito sa number 15. Sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 16. Which approach encourages student to solve real-world problems through collaboration and research? Ayan, is it problem-based learning? Is it traditional textbook-based learning? Is it direct instruction or rote memorization? Ayan, sige, sige, sige. Okay, may nagtatanong kung mahirap po ba ang question pag actual exam na. Okay, wala pong makakasagot niyan kung mahirap o hindi. Nakadepende po yan sa preparation ng bawat isa. Okay, may mga tao na kung saan nahihirapan sila sa isang certain na question kasi nga hindi nila ito na-try na pag-aralan. Pero yung iba, easy peasy na lang sa kanila kasi nga, ayan, always na nila itong, okay, na-encounter sa kanilang review. Kaya malamang sa malamang, may mga tao na nakaka-receive ng mataas na grado kasi nga feeling nila easy na lang lahat kasi nga everyday silang nag-review, everyday silang tumatambay sa mga free review centers, everyday silang okay bumabasa sa mga centers or everyday silang ayan tumatambay sa mga enrolled na review centers nila. Ayan, sige, sige, sige. Okay, number 16 tayo. Which approach encourages students to solve real world problems through collaboration and research? Anong sagot natin dito? Ayan, syempre hindi gagawing sagot si letter C at si letter D. Ayan, pero may nakita, saan na ang aking pamukpok? May nakita akong sumagot ng letter D. Hindi letter D ang sagot, hindi letter D ang sagot. Real world problem, kapag real world problem, okay, hindi po yan direct instruction kasi binibigyan mo ng chance ang mga estudyante, ayan, na humanap, okay, ng sagot. Diba, diba, diba? Ayan, humanap ng way para malaman ang mga sagot na yan. Kaya hindi gagawing sagot si direct instruction. Kung sino ko man sumagot ng letter C, bato-bato sa langit, bakit mo in-erase ang iyong comment? Okay? Bakit in-erase ang iyong comment? Nawawala ang kanyang comment na kita ko kanina. Ayan, sige. Okay, pwede lang pala mag-erase ng comment para hindi mapahiya. Okay, sige, sige, sige. Ang sagot po natin dito, ayan, is letter A. Problem-based learning pa rin po. Problem-based learning pa rin po. Sige, sige, sige. Okay. Ang traditional textbook-based learning at rote memorization, traditional pa rin yan. Traditional pa rin yan. Kaya isasagot natin is letter A. Sige, sige, sige. Number 17 tayo. Okay. By use of technology in social studies enhances learning by, ayan, A, providing interactive resources such as digital maps and virtual tours. Letter B, replacing all traditional teaching methods. Letter C, discouraging students' engagement. Or letter D, limiting access to historical data. Sige, sige. Okay, okay. Number 70, I will give you 15 seconds to answer this. Ayan, sige, sige, sige. The use of technology in social studies enhances learning by, ayan. So ano daw po ang use ng technology? Easy lang po ang sagot. Easy lang po ang sagot. Ayan, syempre hindi natin gagawing sagot si letter D, limiting access to historical data kasi masyadong malayo yan. At syempre discouraging student engagement. Ayan, dahil ba may technology ay wala ng engagement, paminsan nakakabigay pa rin to ng engagement depende sa kung paano to ginagamit ang technology. Kaya kailangan hindi rin letter C ang ating isasagot dito. So meron tayong letter A at letter B. Okay, replacing all traditional teaching methods. Ayan, medyo negative naman po sa point na kung saan ang lahat talaga ay i-replace mo. At okay, please take note po kapag may all, ayan, ang may all or kapag nilalahat kasi ang isang situation, lalo na makikita mo sa choices, paminsan hindi po siya yung sagot. Okay, kasi
ang board exam ay humahanap ng specific na sagot at hindi po siya nakukuha sa pa-all-all. Okay, tandaan niyo po yan. Kaya ang isasagot natin dito is letter A. Ayan, letter A po ang ating magiging sagot. Ayan, proceed tayo sa number 18. So, meron na lang tayong 3 question. Okay, sa gabing ito. Ayan, at matatapos siguro tayong walang bukol. Bukol free tayo ngayong gabi sa live. Okay, bukol free ngayong gabi sa live. Ayan, Diyos ko po. Ayan, wala tayong napukpok ng maayos sa live na to ngayong gabi. Kaya babawi tayo bukas. Okay, bukas po, ayan, ang ating topic is all about, ayan, readings in the Philippine history. Ayan, kaya kung hindi mo pa kabisado ang mga pangalan, ang mga events na nangyari sa Pilipinas, okay, okay, kailangan mong pumunta dito. Okay, bukas ng gabi, 9 p.m. onwards. Ayan, number 18 tayo mag-focus. A teacher asks students, what can you contribute to the society based on what you learn about the causes of Great Depression? To analyze economics changes today. Okay, which level of Bloom's taxonomy is being targeted? Is it remembering? Is it understanding? Is it applying or creating? Ayan, sige. Ayan. Okay, bumabawi tayo sa number 18. Okay, I can sense. Ayan, sige. Okay, babalik tayo after 15 seconds. Okay, nagbabalik tayo. Okay, nagbabalik tayo. Sige. Okay, excuse me. Ayan. Okay, ikaw na bahala sa akin, Lord, kapag napukpok ako. Ayan, sige. Okay, proceed tayo dito sa number 18. Okay, what can you contribute to the society based on what you learn about the causes of the Great Depression? To analyze economic, okay, changes today. Okay, nakikita ko po na may sumagot. Okay, may sumagot ng letter C. At may sumagot ng letter D. Okay, so 50% correct naman po talaga tayo. Okay, 50% correct po tayo dito. Pero, ayan, ang i-check po natin is, okay, ano ba ang difference between applying at creating? Okay, according sa Bloom's taxonomy, ano ang pinakamataas? Applying ba or creating? Okay? According kay Bloom's taxonomy, anong mataas? Okay? Yes. Okay. So, what can you contribute to the society based on what you learn? Based on what
you learn. Ayan, sige. Okay, start na tayo sa rationale. Mukhang naka-comment na ang lahat. Ayan, may sumagot ng letter D. Ayan, may sumagot na ng letter D. May sumagot ng letter C. Pero ang sinasabi kasi dito, ayan, okay, ang tinatanong natin kung ano yung makontribute mo sa society. Hindi natin gagawing sagot si letter A kasi basic recall of facts po ang remembering. So magiging remembering ang sagot kapag ang tanungan is, what were the cause of the Great Depression? Hindi naman po yan, what were the cause of Great Depression? Okay, next. Ayan, explaining concepts tayo. Explaining concepts, ayan, understanding yan. Hindi naman tayo pinepe-explain ng concept po. Magiging understanding ang sagot kapag ang nakalagay dyan sa quotation mark is summarize the impact of Great Depression. Kaya papasok tayo dito between applying and creating. Marami, sobrang dami ang sumagot ng applying which is letter C. At ayan, may mga sumagot ng letter D. At nahati po sila into 2 kasi yung iba, ayan, gumagawa na ng sarili nilang rationale. Ayan, kaya ito, hello po sa pamukpok natin at makakalasap po ang 50% ng pamukpok. Okay, ang keyword natin dyan is what can you contribute to the society based on what you learn. Yun lang po. Okay, wag na tayo sa about the cause of great blah 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 blah. Ganun. Doon na lang papasok. Ayan, what can you contribute to the society based on what you learn? Okay? Sige. Okay. So, based sa revised Bloom taxonomy, ang pinakamataas is creating. Pero before tayo proceed sa creating, alam natin na meron pa tayong nasa baba. Ayan, kaya start tayo sa remembering, understanding, applying, analyzing, ayan, evaluating sa magiging creating. Pero check natin ang tanong na to. Okay? Check na natin ang tanong na to. Okay? What can you contribute to the society? Okay? So ang natitira na lang applying at creating. Okay? When we say applying kasi, okay, it is using learned information into different situation. Ginagamit mo kung ano yung alam mo, okay, sa next na situation, okay, na magagawa mo or sa next na situation or ina-apply mo yung knowledge mo. Yung creating, ang meaning naman niya, based on Anderson taxonomy, creating, this refers to developing new ideas, making judgment, at proposing new solutions, okay, for a specific problem. Ano bang sinabi dyan sa tanong? What can you contribute to the society? It means, tinatanong kayo kung ano yung matutulong nyo sa society. Therefore, gagawa kayo ng contribution based sa kung ano yung natutunan mo, okay, about sa causes ng Great Depression. For short, based sa alam mo, okay, gumawa ka kung ano yung mako-contribute mo. Kaya ang sagot po natin is creating. Okay? Okay, for short, ang ating tanong po, ayan, is nagre-require po ng formulation of own contribution, formulation, creating of new ideas. Kaya, nafo-fall under yan, creating. Kasi, ang tanong ay humihingi po ng new ideas. Okay, sa mga medyo nahilo kung bakit hindi apply ang sagot, ayan, kasi kapag applying, magiging like ganito ang tanungan. How can the causes of Great Depression help us understand today's economic challenges? Na ina-apply mo na siya. Kasi nga tinatanong ka paano, okay, maa-apply daw, paano yung cause ng Great Depression, ma-understand natin ang economic challenges. So, doon na-apply mo na ang knowledge mo based na natutunan mo sa tanong na ibinigay sa iyo. Ganyan ang sabi ko, how can the causes of Great Depression help us understand today's economic challenges? Doon pa lang alam mo na kung ano yung causes ng depression. Kaya, in-apply mo siya kung paano mo siya, okay, mabibigyan ng solusyon. Pero dito, pinapagawa ka ng, okay, bagong contribution. Kaya ang sagot mo is creating po.
Okay? Okay? Creating po ang sagot natin. Okay? Okay? So, sa mga sumagot ng applying, ayan, sige, sige, sige. Sa mga medyo nahilo, please, okay, bumalik po tayo sa meaning po ng applying at creating. Okay, bumalik po tayo sa meaning ng applying versus creating. Okay, sige. Okay, excuse me. I am reading your comment. Sige. Okay, okay. Okay, medyo nahilo daw sila. Wait lang ha, binabasa ko pa ang comment section. Creating ang ating sagot dito. Kasi nga, ayan, ang applying kasi, okay, when we say applying, ayan, it involves using learned knowledge, concepts, ayan, to, okay, new familiar concepts. For short, okay, ina-apply mo lang yung alam mo. Yung alam mo. Okay, kung anong alam mo, okay, i-apply mo lang siya. Example, nag-solve ka ng problem sa math. Okay, applying yon. Or example, ayan, ina-apply mo kung ano yung natutunan mong technique, okay, sa editorial writing, applying yon. Pero yung creating kasi, nasa highest level siya. At yan yung tanong na yan. Kasi when we say creating, it is, okay, nag-involve siya ng putting elements together. Okay? Pinagsasama mo na ang lahat ng element para makabuo ng bagong idea, bagong product, at bagong understanding. So, nangangailangan ka na mag-construct, gumawa ng bagong design, mag-develop ng bagong understanding. Example, mag-develop ng new strategy, mag-develop ng new solution. Okay, gumawa ng bagong contribution. Kaya ang sagot dyan is creating. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, before tayo aalis sa letter D, ay humahanap muna ng pangmalakasang pukpok ang sumagot ng letter C. Kaya ilabas ang inyong mga noo. Ayan, at atin niyang ipagpupukpok ng pangmalakasan. Ayan, sige, sige, sige. Okay, proceed tayo sa number 19. Ayan. Which approach allows students to learn at their own pace through self-guided instruction? Okay, is it differentiated learning? Is it inquiry-based learning? Is it personalized learning? Or traditional testing? Ayan. Okay, Anderson yon ha? Anderson yon. Okay, iba ang Bloom sa Anderson. Okay, are you Apanek at Casey Apanse? Casey Apanse kay Bloom, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation, kay Bloom yon. Pero kapag excuse me, Anderson, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, Anderson po yun. Ang tinanong kanina all about Anderson yon, hindi yan kay Bloom. Okay, sige, sige. Number 19 tayo. Ayan. So, learn at their own pace through self-guided interaction. Ayan. Hindi natin gagawing sagot si traditional testing. Hindi rin natin gagawing sagot si inquiry-based learning. So, focus tayo sa differentiated learning at personalized learning. Ayan. May nakita akong sumagot ng letter D. But letter D ang sagot mo? Okay, hindi letter D. Okay, sige, sige. Ang sagot natin dito is letter C. Letter C, personalized learning po. Kasi nga, ayan, self-guided instruction, personalized learning ang ating gagawing sagot. Sige, sige, sige. At ang last number for tonight's video is, ayan, number 20. A teacher presents students with various artifacts from ancient civilization and asks them to examine the items and infer the characteristics of the societies that created them before providing any historical background. Which method is the teacher using? Is it inductive? Is it direct? Is it lecture? Or is it rote memorization? Ayan, sige, sige, sige. Okay, last number na tayo at pwede na tayong magbabay at see you, okay, tomorrow.
Ayan, I hope darami na tayo sa live bukas. So more likely, okay, manifesting, aabot tayo ng 200 bukas. Ayan, so kapag papasok tayo sa live natin bukas, tulungan niyo ako mag 200. Okay, viewers, at kung maka 200 tayo, ako'y sasayaw. Ha? Sasayaw? Ayan, okay, papasayaw natin itong pamukpok natin. Okay? Okay, Oplan 200 live tayo bukas. Okay? Okay, ano bang ginawa dyan? Focus tayo dito sa number 20. A teacher presents students with various artifacts from ancient civilization and asks them to examine the items and infer the characteristic of societies then creating them before providing with any historical background. Anong sasagot natin dyan? Is it inductive, direct, lecture, or rote? Ayan. Kung makikita nyo po, ayan, okay, parang kumuha mo na siya ng okay, piece by piece at sa kanya po ito ginawang buo. Ulitin ko, kumuha siya ng isang piece, tapos isang piece na naman, tapos isang piece naman. Ayan, tapos in-examine nila at after that nag-provide na sila. Okay? Kaya ang isasagot natin diyan is letter A po, ayan, inductive approach. At very good, very good, very good po, ayan. Okay, tapos na po tayo sa lecture natin ngayong gabi. Ayan, maraming salamat po, ayan, sa 100 strong. Ayan, nasa ating live viewers natin ngayon. Sige, sige, sige. Okay, okay, sige. So, bukas, reading in the Philippine history tayo. See you bukas. Ayan, ayan. Sige. Okay, before tayo matapos, gusto ko pong makita ang ating okay, score ngayong gabi. I hope may naka-perfect. May naka-perfect sa gabing ito. Ayan, maraming salamat din po sa inyong lahat. Ayan, sige, sige, sige. Before natin alis, ayan, 19/20. Okay, may 19/20 tayo. Sige, sige, sige. Okay, very good. Okay, good night, everyone.